Kamusta? Pag-uusapan natin sa video na ito ang mga kwento sa Biblia. Kung totoo nga bang nangyari sa tunay na buhay o ito'y sadyang kwento lamang. Ating pag-uusapan ng ilan sa mga sikat na mga kwento sa Biblia. Kung ito nga ba ay nangyari o isang kwento lang na walang katibayan na ito'y naganap. Ang una nating pag-uusapan ay ang paghati ng dagat sa panahon ni Moses. Alam natin ang istorya patungkol sa kwento ng paghati ng dagat na pula. Kinailangan na tumawid ng mga Israelita sa dagat na pula upang sila ay makarating sa lupang pangako. At hindi lang yon, kundi sila ay nais patayin din ng mga kawal ng paraon at ang tanging paraan para makaligtas ay ang tumawid sa dagat. Ayon sa mga eksperto, ito ay ang mga marine explorer na tumingin sa pinangyarihan ng nasabing kwento sa dagat na pula. Nakita nila ang mga karwahe sa ilalim ng dagat na pula kung saan ito ay nakuhanan ng litrato at katibayan na ang kwento sa Biblia ay naganap sa kasaysayan ng tao, hindi lamang isang alamat. At malinaw din ang kilos ng Diyos sa kwento dahil pinahintulutan ng Diyos na sa tinagal-tagal, naroroon pa din ang mga katibayan ng mga karwahe ng mga Ehipsyo na namatay sa pagpugi sa mga Israelita para patayin sila. Pangalawa, ang arkong ginawa ni Noah. Sa kwentong ito ay tumawag ang Diyos ng isang taong gagawa ng arko at ito ay si Noah upang paglalagyan ng mga hayop at tao na kailangan upang makaligtas sa darating na baha na magiging parusa sa kasamaan ng tao. At sa panahon natin, napatunayan na ito'y totoo. Nakita ang bakas ng arko kung saan napadpad ito. Matatagpuan sa lugar ng Uzingili, Turkey noong 1959 ng isang kapitang sundalo na ang pangalan ay Ilhan Durpinar. Habang siya ay nakasakay sa isang eroplano at may katibayan sa pamamagitan ng mga litrato. Hindi man ito ang aktwal na arko, pero makikita ang bakas ng arko at ang eksaktong sukat na nakasaad sa Biblia ay naroroon. At ang lugar ng pinagsadsaran ng arko na sinasabi ng Biblia, kung saan sa bundok ng Ararat na mismong sa bansa din ng Turkey matatagpuan ang nasabing bundok. Na kahit ang pinakamaliit na detalye ng nasabing arko na mababasa sa Biblia ay talagang totoo, naganap at may sapat na katibayan para sabihin na ito'y nangyari. Pangatlo, ang Sodoma at ang Gomora. Ang kwentong ito ay nagsasaad ng pangyayari patungkol sa pagparusa ng Diyos sa mga lungsod na tinatawag na Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng apoy at ng asupre na nagmula sa langit dahil sa kasamaan na meron ang nasabing mga lungsod. Sa panahon natin, nakita ng mga eksperto ang isang lugar kung saan pinaniniwalaan na ito ang nasirang lungsod ng Sodoma at Gomora at matatagpuan sa hilagang silangan ng patay na dagat sa Israel kung saan ito din ang eksaktong sinasabi ng Biblia na lokasyon ng mismong lungsod na sinira. Makikita sa nasabing lugar ang mga bakas na tinupok ng mga materyales ng mga gusali kung saan maraming katibayan na ito'y nakaranas ng pagkasunog at ang pagkakaroon ng malaking amount ng asin sa lugar kung saan sa Biblia ito ang ginamit ng Diyos para wasakin ang nasabing makasalanang lugar. Makikita natin sa tatlong pinag-usapan natin na hindi lamang ang kwento ang ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, kundi kasama rito ang mga ebidensya para ipakita sa lahat na ang mga kwentong nasa Biblia ay totoo at tunay na naganap. Kaya kung ang mga pangyayaring ito ay totoong naganap, tiyak na ang mga pangako ng Diyos sa mga taong sasampalataya sa Kanya ay magaganap din mas lalo na. Nawa nakatulong sa iyo ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at God bless.